Welcome sa ating devotion. Let us once again listen to God's message for His kingdom people. According to Matthew chapter 5, verse 14 until 16, it says, "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light so shine before men, that they may see your good work and praise your Father in heaven." May the Lord bless the words of God. Ano po ba ang sinasabi sa Tagalog? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, na ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Then, gayunaman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ang unang talata in verse 14, inuutusan tayo ng Panginoon sapagkat ang sinumang pinaghaharian ng Diyos, ang sinumang si Kristo ang naghahari, ay marapat lamang na wala siyang ibang gagawin kundi ang sumunod sa utos. Hinalimbawa ang pamumuhay bilang ilaw sa isang lungsod na nakatayo sa mataas na lugar ay hindi ito naitatago. Gayunman ang ating pamumuhay, kung ikaw nga ang pinaghaharian ng Diyos, hindi ka po makatago. Sa bahay man, kumusta po tayo? Ano ang pakikiugnayan natin sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, o sino man ang nakakasama natin sa loob mismo ng ating mga tahanan? Ano ang mga patotoo na pinapakita natin bilang ilaw ng sanlibutan, bilang ilaw ng ating mga bahay, bilang maganda at Kristiyano at pinaghaharian ng Diyos na patotoo? Anong sinabi pa niya? Hindi ito maitatago. Hindi ito maililihim. Dapat lumabas at lalabas ang uri ng pamumuhay na meron tayo sa ating iniisip, sa ating sinasalita, maging sa ating mga ginagawa. Walang taong nagsisindi ng ilaw. Ito naman po ay ang kahangalan na sinabi sa verse 15 na hindi ka pwedeng magsindi ng ilaw na para ilagay lamang sa ilalim ng iyong banga o sa higaan, kundi ilalagay mo ito sa taas upang ang lahat ay matanglawan na nasa bahay. Nang ibig sabihin po, ang patutuo na yan ay dapat nasa nakikita. Dapat ito po ay obvious at hindi itinatago. Upang sila na nakakita ay maimpluwensyahan. Yung word na impact, yung word na influence. Kumusta po? Nakakapag-impluwensya po ba tayo? Nakakapagbigay ba tayo ng direksyon na tama ang gagawin ko sapagkat ginaya ko ito sa isang makadiyos na namumuhay? Tama ang aking sasabihin kasi nagaya ko ito doon sa taong may takot sa Diyos. Tama ang aking gagawin at sasalitain sapagkat nakita ko itong minodel ng taong nagsasabi pinaghaharian siya ng Diyos. Kaya naman, dapat tayo mataas na nakakapagtanglaw, nakakapagbigay ng model, nakakapagbigay ng influensya. And then, He command, gayon na lamang paliwanagin natin. Sapagkat kapag ito'y nagliliwanag ang ating mga patotoo, nakikita nila ang mabubuting gawa. And then, sila po'y na-attract sa ilaw na yon ng iyong patotoo. At sila'y sumasamba at eventually, sila'y naniniwala sa pinaniwalaan mo, sila'y magiging mga Kristiyano rin na tagasunod ni Kristo. Kumusta po?
ang ating buhay? Tayo po ba ay nagliliwanag? Tayo po ba ay nakakapag-impluwensya sa naaayon sa paghahari ng Diyos? Yan ang mga taong pinaghaharian ni Kristo. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.